Ayan, so welcome back po. Nandito si Henry Gatoy TV Sports. Well, ang pag-uusapan po natin, no, nasaan na po ba si Coach Jimmy Alapag? Okay. At ito nga pong naniniwala po ba kayo na magre-rebuild talaga ang Terrapirma? Okay, kasi nga may mga naglalabasan dyan no. So pag-usapan po natin. At ito pong mga trades no ng mga kung saan-saan nang gagaling, okay? So bakit ko po ito gustong pag-usapan? Kasi nga po may mga nagtatanong sa atin. Okay? So at mga pa-shoutout. So hangga't maaari po bibilisan lang natin to no para lang po i-address no yung mga tanong ng ating mga subscribers. Okay. So bago po 'yan, kung kayo po ay hindi pa subscriber no at nagugustuhan niyo po ang ating mga napag-uusapan dito, ang ating mga komentaryo, nakakalimutan nyo lang po sigurong mag-subscribe. Pwede po kayo mag-subscribe guys, no? Pindutin nyo lang po yan. At mag-like na rin po kayo no, for every videos natin. Okay, so yun na nga po. Jimmy Alapag po, no, para mabilisan lang, he stays with Sacramento Kings. Okay, so kasi nga po, nagulat ang lahat no, ng tanggalin or i-fire itong si Coach Larry Brown. Okay, Larry Brown Troy. Mike Brown. Ayan. Larry Brown yung naman yun sa Philadelphia 76ers dati, no? Si Mike Brown po na-fire, no? So matatandaan nyo, 2-time Coach of the Year ito. So talagang wala pong pinipiling NBA. Okay? Basta hindi nila gusto yung performance, tatanggalin nila. Regardless of what you achieve, no? So, ngayon, ang subject natin, si Jimmy Alapag. Si Jimmy Alapag po nananatili as player development coach. Okay. As a matter of fact, dyan, no, naspatan pa daw ng camera yan, bago po ang bakbakang Kings at Lakers. Okay. So, yun. So, yan pa rin po ang sitwasyon ni Jimmy. So, interim pa rin no itong si or he is promoted as interim itong si Doug Christie, di ba? Natatandaan nyo, dati nilang player yan, di po ba? Pero pag interim po kasi ibig sabihin lang yan, temporary pa lang yan. Okay, so siguro kung gumanda yung performance niyan, kasi nga defensive specialist yan no, dyan pa lang magkakaalaman yan. Okay, so yan po ang update so far. Okay, dito naman po tayo sa Terrapirma. So ngayon po, tinatopic ko po to no, bilang poll question sa inyo. Naniniwala po ba kayo, okay, na sila po mag-re-rebuild talaga? Kasi nga po may mga naglalabasan dyan. Hinahanap ko po kung saan galing yung source, no, na di umano ito raw pong Terrapirma ay hindi na daw iti-trade itong kanilang magiging first round pick. Kasi nga po posibleng sila na naman yan di po ba? So kaya may sinabi po akong di umano kasi nga po hinahanap ko yung source niyan kung saan. Okay. So ngayon, yun na lang po, itatopic na lang natin as patanong, naniniwala po ba kayo? At ano yung stand ko dyan? Hindi. Narinig na po natin yan. Di po ba? Noong 2000 last year, di po ba? May ata yun. Magre-rebuild sila. Anyari, di po ba? Although sabihin na natin na magandang intensyon no, nang i-trade nila si Holt, i-trade nila si Barrientos kapalit po ng sentro ng Ginebra na si Stan Hardinger at si Stanley Pringle. Pero saan nangyari po ngayon na parang may problema po sa management nila? Biruin nyo si Jordan, kung totoo pong magre-rebuild sila na sinabi nila noon, di sana po no, pinabayaan na lang nila muna si Holt doon. At pwede po sila makakuha pwede nilang makuha si Barrientos di po ba? Kung kailangan po talaga nila ng big men, meron po silang may Carino sila, di ba? May Go sila. They can build from there, di po ba? So bakit nila tinrade? Tapos ngayon nga po, posibleng makuha na naman nila, no? Sino po ba ang napapabalita, no? Si Melora Brown. Itatopic po natin yan sa separate content. Posible pong makuha nila yan. Pero ang dami pong pinag-uusapan na posibleng i-trade din nila yan, no? So kasi nga po, may mga multiple offers din po si Brown, pero parang meron pa rin pong puwang para sa kanya yung PBA, di po ba? So lahat ng yan malalaman natin after po ng Commissioner's Cup, no? Pero ang rito, ang sa nangyayari po ngayon, mukhang sila, no, yung magiging
may-ari ng first round pick at posible nga nila makuha yan. At kung sinasabi nila ngayon na magre-rebuild sila, di po ako naniniwala. No? So yan lang po ang aking masasabi dyan. Kayo po kung ano sa tingin nyo. Kasi nga po, biruin nyo ginawa rin nila. Di ba? Imbis magpalakas sila, although the intention is there, kung kinuha na nila si Romeo, then kinuha din nila si pero mga matatanda na po ito, or na lang po, prangkahan na lang tayo, di po ba? Ilang taon na po ba si Manuel, si Romeo, di po ba? So granting po na mga magagaling yan, pero tignan nyo naman po nasan si Romeo ngayon, di naman naglalaro. Ano po bang status talaga niya? At tahimik lang po ang terapirma sa trade na nangyari na yan. Kung team po yan na gustong manalo, magre-raise ng complaint yan. Teka sandali, injured pala yung player nyo. O bakit nila tinanggap kung inireport naman na injured? Di po ba? So, bukod sa hindi sila nag-iisip ng future, para sa akin, So, ganyan ko ini-interpret yan Di po ba? So, ako po hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga po ako may panawagan ako, ibenta na lang po yan. Franchise na yan, Siguro, mag-invite na lang po tayo. Tignan nyo po yung Eastern. Ang ganda ng competition because of Eastern. Mag-invite na lang po tayo kaysa panablang kupunan, na lagi pong napagdududahan, na ini-aid ang ibang kupunan. Di po ba? So, yun lamang po ang ating dyan. Basa dyan. Okay, dito naman po tayo sa mga trades na yan. Pag-uusapan po natin yan, sa pamamagitan po ng ating shoutout. Okay? Kasi po may tanong po kanina dito ang ating subscriber, Asa na ba yun? Kung ito raw pong si Kemar Carreño mapupunta sa Ginebra. Chismis lang po yan. Chismis po yan. Wala naman po kasing sinasabi sa legit sources Di po ba? So, sino ang lumalabas na ititrade daw ng Ginebra? Ito daw pong si Aljon Mariano, si Bon Pesumal. So ito po yung mga player na walang playing time, di po ba? Ngayon, itaas ipapalit sa di ko rin kasi alam ang laro nito ni Carreño dahil di naman naglaro po ba ito? Naglalaro ba to sa terapirma? Kasi di ko naman pinapanood yung terapirma dahil alam mo naman mangyayari diyan, papanoorin, di po ba? So, ganun. So, wala pong katotohanan yan dahil wala naman nagsasabing legit source dyan. Yan po ay gawa-gawa, Di po ba? So, sa nagtatanong po na ganyan, kasi nga po, ako rin naman naniniwala na kailangan pa rin ng Ginebra ng big man. Pero I don't think taking Carreño will, alam mo yun. Kasi nga, yung big man na sinasabi nyo, it can be replacement for Japet in the future, di po ba? So, I don't think si Carreño ang tinatarget dyan na Ginebra. Okay? So, to answer that. So, other trades po na mga nababanggit, mga fake news na lang po yun. Katulad po ng tinalakay natin kanina. Okay? Magbabasa po tayo ng comment at galing po dito sa ating huling content, Kasi nga po, tinapik natin ang mga fake news. Bakit ko po tinatapik, ang fake news? Kasi nga po, makakaano sila. Tawag dito, tulad yan, may mga nagtatanong na subscribers dito. So, ngayon, sinasabi ko na, kinaklaro ko na dito, na mga fake news na yan. Okay? Kasi nga, dito sila nagtatanong sa akin. Before nila itanong sa akin, natapik ko na. Di po ba? Okay, dito tayo kay Sir Nestor Binarao. Dami talaga fake news, boss. Pinanindigan na nila. Nakita ko yung caption nila. Hindi ko pinanood. O, tignan nyo. Yan po yung campaign natin dito Kaya may mga kababayan na po tayo dito, kabarangay na tayo dito, na tawag dito, na na-orient na natin, nawawarningan na natin sila ng kanilang mga clickbaits. Okay? Kaya nga galit na yung mga fake news vloggers nagkukunwari pumapasok dito kung ano-anong pinagsasabi. Yung iba nga sinasabi, nagmamakaawa daw tayo. Di ba? Anyway, di ba tayo ulit na nagpa-Happy New Year. Ganun din po sa inyo, sir. Happy New Year po, Kay Lawrence Correg. Hello po, Lods. Good morning po. May laban ng Ginebra SMB. Yes, January 5 po yan. Kasi nung import nila si Boatwright, si Tony Bishop naman import ng Ginebra nun ngayon may JB na at kompleto na lineup nila ngayon. Go. Yes, magandang laban po yan, sir. Kayo lang ang totoong vlog. Uy, salamat naman po, sir, Segundo Aurelio. Maraming salamat po. Alam, boss, yan. Fake na balita yan. Yan mo na kasi pang padami lang nila yan.
Well, sinasabi po natin yan, no, para, again, binanggit ko na kanina, magsilbing warning po. No? The more na kiniklik nyo yan, no, the more na, ano, kaya sinasabi ko dito, mga fake news na kagad yan. Okay? Dito po tayo kay Sir Larry Mascareñas, no, na nagpapa-shoutout po. Thank you so much. Thank you rin po, no, you're welcome, sir. At Beno Boatwright will be coming this 2nd or 3rd week of January. Kasi nga po nabanggit din yan eh. May video naman po akong kinilip eh, di ba? Para naman po, baka na may sabihin, nagpe-fake news tayo. Eh, sinabi mismo eh. Di po ba? So yun. Sabi po ni Esteban Laurino, ilapit mo yung mic sa'yo. Ay, pasensya na po kayo sir, kasi kanina sa area ko, wala po tayo dun sa ating regular na studio eh, na may mic. Wala po. Tsaka ano lang, nag-e-echo po kasi dun eh. Kapag lalakasan ko naman yung boses ko, may tendency na magpa-backfire naman. No? Eh, may mga sineset up pa po tayo. So, ano lang po muna tayo. Salamat po, no, sir. Dito tayo kay, Nathaniel Rian Jr., no? Sir, sino ba import na San Miguel? Si Benny or si Narcis? Pa-shoutout sa mga habal-habal sa amin sa Punog, Consolacion, Cebu. Ako si Nathaniel Rian. Yes, shoutout po sir, no. Bago ko po makalimutan, no, si Sir Muhammad Asanis Senior, no. Binabati ko po kayo na taga Cebu, sir, no. Ayan. Shoutout po kay sir. To answer that, si ano pa naman po eh, si Narcis pa rin po, no, Jabari Narcis pa rin po. Ang sinasabi ko lang po sa nakaraang vlog, no, baka po sakali, no, na maibalik itong si Boatwright dahil healing na raw po eh, di po ba? Gumaganda yung kondisyon. So, posible po, no? Same goes po sa Ginebra. Baka naman din ilaro si Malonzo. So, may sorpresa po dyan. May twist tayo nga abangan, no, sa January 5. Okay, I'm sure hindi po yan i-announce ng koponan. Kasi nga po, they will taking advantage eh, no? Kapag ka na sorpresa, hindi kasama, no, sa game plan na bantayan to, magbabago lahat on the game. Diba? Kaya ngayon pa lang sinasabi na natin. Salamat po, sir. Kaya Lope Bucalos, ang Dihado, Gene Kings, Llamado, SMB. Pero laban kami. Yan nga po, no. Eh, nabanggit ko naman po yan eh, no. Na talagang may kalakasan po if you will see on paper talaga, no. Itong San Miguel, Bahardo, Tautua, no. Narcis, malakas din. Malakas. Ilalim po yun. Ilalim pa lang eh. Eh, meron silang Marshall Lassiter. Meron silang CJ Perez. Di po ba? Meron pa tayong ano dyan, si Cruz. Di po ba? So, malakas po talaga. No? At although, tinalo po sila twice. Lahat po ng tumalo din sa kanila. Hindi naman lahat. No? Katulad po ng Converge. Katulad po ng Eastern. Eh, tinalo rin po yung Barangay. Eh. Di po ba? Kaya, tignan po natin, ano po, pagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan dyan. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na, na tawag dito, countdown, okay, contents, bago po maglaban ng San Miguel Ginebra. Tinapi ko lang po muna to guys, para po, to address, no, may sarili tayong stand tungkol po sa mga naglalabasan dyan. Okay. So, yun lang po muna guys, no, ang ating napag-usapan. At muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. At marapit na po tayo, no, mag 11,000, no, bago magtapos ang taon. Dito lamang sa Denrica Toy TV Sports. Stay safe po. At ako po yung bumabati sa inyo ng Happy New Year. Yun lamang po, no, magkita-kita po tayo sa susunod na content. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.